Ang yaman natin sa mundo ay hindi lang pribilehiyo na dapat na gamitin natin sa pagpapakasaya. Ito'y isang responsibilidad, pinagkatiwala sa atin hindi para gamitin lang para sa sarili nating kapakanan, kundi alang-alang sa kanyang kalooban. And what is God's will? That our treasures will be used not only to enrich our lives, but to enrich the lives of other people. Binibigay ng Diyos sa atin ang mga pagpapala na higit pa sa kinakailangan natin para kung ano man yung higit pa sa kailangan natin ay maitulong natin sa iba, lalo na sa nangangailangan at kahit sa mga pangangailangan ng ating simbahan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom na tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, "Anong gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal! Sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Good morning, brothers and sisters. One thing is certain, Jesus never condemned wealth or being rich. Hindi kailanman minasama ni Jesus ang maging mayaman o ang mag-impok ng kayamanan. Ang sinasabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Dahil ang kasakiman, hindi lang naman yan pang mayaman. Bagamat sabi ng Panginoon, mahirap para sa isang mayaman na mapabilang sa kaharian ng Diyos dahil yung kayamanan ang nag-uudyok sa tao para maging sakim. Pero kahit mahirap, kahit bata, pwedeng maging sakim, pwedeng maging selfish. Halimbawa, mga batang maliliit, ang tendency po nila kapag meron silang laruan, gusto nila kanila lang. Kaya nga yung pamangkin ko, laging nire-remind ng kanyang mommy, at lagi rin namin nire-remind, share your toys ha, share your food. Kaya pag nagkikita kami, kahit pag nakakakita ko ng bata ngayon, ang palagi kong biro, pengi ako niyan. Because that is one way of training them to know how to be good stewards of God's gift. It is a way of telling them that our wealth is not just a privilege to be enjoyed. Our wealth is our responsibility before the Lord who gave that to us. Ang yaman natin sa mundo ay hindi lang pribilehiyo na dapat na gamitin natin sa pagpapakasaya. Ito'y isang responsibilidad, pinagkatiwala sa atin hindi para gamitin lang para sa sarili nating kapakanan, kundi alang-alang sa kanyang kalooban.
And what is God's will? That our treasures will be used not only to enrich our lives, but to enrich the lives of other people. Binibigay ng Diyos sa atin ang mga pagpapala na higit pa sa kinakailangan natin para kung ano man yung higit pa sa kailangan natin ay maitulong natin sa iba, lalo na sa nangangailangan at kahit sa mga pangangailangan ng ating simbahan. Ito yung sinasabi ni San Pablo na pinagyayaman ng Diyos ang ilang mga tao sapagkat ito yung kanilang misyon sa buhay. Kaya nga we should see all the blessings that we receive, not in our own perspective, not in our worldly perspective, but in the perspective of God, the heavenly perspective. So in the second reading today, we have heard St. Paul saying, think of things that are above. Seek the things that are above. Ang isipin ninyo ay ang mga bagay na makalangit, hindi yung mga bagay na makalupa lamang. Sapagkat sabi sa unang pagbasa natin ngayon, everything on earth is vanity. Everything here on earth is worthless compared to our salvation in heaven. Everything in this world is worthless. Walang halaga ang lahat ng mga bagay sa mundong ito kung ang magiging kapalit nito ay ang buhay na walang hanggan. Kaya ang palagi ninyong iisipin, aanhin ninyo ang yaman sa mundong ito kung wala namang kayong titirahan sa langit. Kalulungkot isipin, yung kayamanan o anumang pagpapala na nagdadala sa atin sa pagiging sakim o sa pagiging madamot o sa pagiging makasarili, ito yung nagiging dahilan kung bakit nalalayo ang ating kalooban sa Panginoon. Bakit hindi makapagsimba kapag araw ng linggo? Kasi may pagkakakitaan eh. Kasi ang palaging tanong, ano bang mapapala ko dyan? We don't consider spiritual gifts as blessings. Para sa atin, ang blessing lang yung mga material na bagay. Marami sa atin nagkakagalit kasi dahil sa pera, dahil sa ari-arian, dahil sa kayamanan. Yung problema ng lumapit kay Jesus, sabi niya, "Teacher, tell my brother to share the inheritance with me." Sabihin nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin yung parte ko ng mana. Hindi ito bago, hanggang ngayon, problema ito ng maraming pamilya. Siguro may kakilala kayong ganyan. Nag-aaway dahil sa ari-arian. Nag-aaway dahil sa mana. Nakalulungkot, magkakadugo, nag-aaway-away, magkakamag-anak, nagdedemandahan, at yung iba nga, nagpapatayan pa. Kaya hindi ka magtataka sa buong mundo, mga bansa, nag-aaway-away, naggegera, dahil lang sa mga likas na yaman. Kalulungkot isipin na yung biyaya ng Diyos na ibinibigay sa atin, na dapat ay ibinabahagi din natin sa iba, kapag sinarili natin, at kapag gusto nating makalamang sa iba, kapag inangkin natin, dito nagsisimula ang paglayo ng ating kalooban sa Diyos at sa isa't isa. Kaya ang sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Dahil ang kasakiman hindi lang sa kayamanan. Ang kasakiman pwede rin sa iyong lakas at sa iyong oras, di ba? Yung mga kabataan, bakit kayo nag-aaral? Para lang ba sa inyong sarili? Di ba nag-aaral din kayo dahil ayaw ninyong sayangin ang tiwala ng pamilya ninyo, lalo na ng mga magulang ninyo? Tama o mali, mga kabataan, mga estudyante yung naririto? Tama o mali? Nag-aaral kayo dahil gusto ninyong ibahagi ang buhay ninyo sa pamilya ninyo balang araw at sa bubuhay ninyong pamilya. Nag-aaral kayo para pag nakatapos kayo, magkaroon kayo ng trabaho. Pag may trabaho kayo, kikita kayo. At para saan ang yaman na kikitain ninyo? Para pantulong sa pamilya, para pansustento sa pamilyang bubuuin ninyo. In short, bilang tanda ng pagmamahal ninyo sa mga mahal ninyo sa buhay, kaya kayo naghahanap buhay. Amen ba yon?
Kaya nakalulungkot sa mga studies ngayon, marami daw mga kabataan ayaw ng mag-asawa, ayaw ng mag-anak. O kaya gusto mag-asawa lang pero ayaw ng anak. Tanong niyo sa akin, bakit? Gastos lang daw ang pagpapamilya. Gusto, ang pera, sarili lang niya, pang-travel, pangbili ng mga luxury items, para laging updated ang kotse at gadgets. Walang iniisip kundi sariling kapakanan. Sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng pagkamakasarili. Kasi ang tanong ko lang naman sa inyo, kapag nakuha na ninyo yung mana ninyo, kapag marami na yung pera ninyo, kapag may ari-arian na kayo dito sa mundo, ang tanong, magiging masaya ba talaga kayo? Tanungin ninyo, yung mga taong maraming pera at maraming ari-arian, tanungin nyo kung talagang masaya sila. At kung talagang masaya, ang susunod kong tanong, number 2, hanggang kailan? Kasi may katapusan ng lahat. May katapusan ng buhay natin. At ang tanong, ang huli kong tanong, yung pinag-uubusan mo ng panahon at naging mitya ng mga away ninyo sa pamilya, dadalhin ba kayo sa langit niyan? Worth ba ng galit ninyo? Worth ba ng pagtatalo ninyo? Worth ba ng pagdadamot ninyo na magkaroon nga kayo ng yaman sa mundong ito, pero mapunta naman kayo sa impyerno at hindi kayo magkaroon ng lugar sa langit? I'm not judging you. I'm asking you to ask yourself and reflect. Am I selfish? Can my selfishness bring me to heaven? Definitely not. Kaya una, dapat makita natin, lahat ng mayroon sa buhay natin ay pagpapalang galing sa Diyos. At dahil ito'y galing sa Diyos, hindi lang natin gagawin kung ano ang gusto natin, gagawin natin kung ano ang gusto ng Panginoon mula sa mga ito. Binibigyan tayo ng pagpapala para magmahal, hindi para magkamal. Sabihin nga po ninyo ulit, magmahal, hindi magkamal. Pakiulit, mas malakas. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, magmahal, hindi magkamal. Sapagkat bandang huli ang mga taong nagiging tunay na masaya, hindi yung mapagkamal, kundi yung mapagmahal. Amen ba yon? Sabi sa atin sa Tagalog, hindi daw natin madadala ang kayamanan sa langit. Tama o mali? Pero sinasabi ko sa inyo, ang kayamanan ninyo pwede kayong dalhin sa langit kung gagamitin ninyo ng mabuti ayon sa layunin ng Panginoon para magmahal, hindi magkamal. Meron daw pong isang lay minister na mahilig tumaya sa loto. Hindi dito yon, ha? Tumama sa loto, nalaman ng mga anak niya, pero ayaw nilang sabihin sa tatay nila dahil baka atakihin sa puso yung kanilang tatay. Sabi ng magkakapatid, alam nga, ganito na lang gawin natin. Di ba si tatay, close siya kay father. Mag-best friend sila eh. Kay father natin sabihin, si father na magsabi sa kanya. Sabi nung pare, nung kinausap ng magkakapatid, sige, yun lang pala eh, ako na magsasabi sa tatay ninyo. Nakita niya ngayon yung lay minister, bro, eto'y matanong ko lang naman, kung sakasakaling mananalo ka sa loto, anong gagawin mo dun sa pera? Di syempre, minsan mga 200 million ang pinag-uusapan natin dito, no? Sabi nung lay minister, Father, alam mo ako, masaya na ako sa buhay ko, mabait yung mga anak ko, successful naman yung karir ko, naipundar ko na lahat ng gusto ko, kaya nga naglilingkod na lang ako sa simbahan, Father Gusto ko nang ibalik sa Diyos ang lahat ng pasasalamat. Kaya yung 20% ng napanalunan ko sa simbahan. Tuwan-tuwa yung pare. Sabi niya, talagang mabuti kang tao, napaka-generous mo sa simbahan. Pero curious lang ako, yung 80% na natira, saan mo gagamitin? Kanino mo ibibigay? Inakbayan siya, ikaw naman, Father. Di siyempre, kaibigan kita, sa'yo yun.
at inatake ang pare sa puso. Alam ninyo, kaming mga pare, guilty din kami sa pagiging sakim kung minsan. Guilty kami dyan. Hindi man kami kasing yaman ng ilan sa inyo. Wala man kami nung kayamanan na meron kayo. Merong ipinagkaloob sa aming yaman na wala kayo. Ang biyaya ng orden sa pagkapari. Maraming doktor sa parokya natin. Pero dalawa lang kami ni Father Mar na pwedeng magbigay ng anointing of the sick. Kami lang ang pwedeng maging instrumento ng Diyos para mapatawad ang kasalanan sa kumpisal. Kami lang din ang instrumento ng Panginoon para ang katawan at dugo niya'y matanggap ninyo tuwing araw ng linggo. Pero kung minsan, aaminin ko sa inyo, lalo na kapag oras ng siesta, napakahirap pong bumangon para magpahid ng langis sa may sakit. Kung minsan nilalagnat ka na, nilalagnat na kami, pero kailangan naming bumangon kasi walang magmimisa. Kung minsan nakukulitan kami sa mga nagkukumpisal dahil napakadaming sinasabi, maliban sa sarili nilang kasalanan, lahat ng tao isinumbong na. Minsan nawawalan din kami ng pasensya. And the struggle is real. Na gusto mo yung oras mo sa iyo. Gusto mong magpahinga. Gusto mo na yung lakas mo ay makonserve. Pero ipinapaalala din sa amin sa araw na ito, kasama ng paalala din sa ating lahat, na anumang pagpapala na ibinigay ng Diyos, hindi lang yaman, buhay, oras at lakas, lahat ng ito'y dapat nating gamitin. Hindi para magkamal, kundi para magmahal. Na yung pagkapari namin ay hindi para sa aming sarili, kundi para sa inyo, sambayanan ng Diyos. Kaya ipagdasal po ninyo kami palagi, na palagi naming ibigay ang aming sarili kahit kung minsan ay napapagod, kahit kung minsan ay nagsasawa, kahit na kung minsan ay nawawala ng pasensya. At sana po pagpasensyahan nyo rin kami sa aming mga pagkukulang. At pagsabihan ninyo kami, kapag sa palagay ninyo masyado na rin kaming nagiging makasarili. Ipagdasal po ninyo na tayong lahat bilang mga alagad ni Kristo, matutong magmahal, hindi magkamal. Ngayong linggo ng mga pari, sana po ipagdasal ninyo kami. At kayo din lahat, kayo ding lahat, makakaasa kayo, palagi namin kayong ipinapanalangin upang sa wakas ng ating buhay, hindi lang tayo magkaroon ng mga yaman sa mundong ito, kundi makamit natin ang ating tunay na yaman, ang Panginoon sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang narinig niyong pagninilay ay bahagi lamang ng aking Sunday homily na dineliver ko sa St. Martin of Tours Parish dito sa Bukawi, Bulacan. Welcome po kayong lahat dito mga ka-SMS. Pumunta lang kayo dito kapag araw ng linggo at gusto ko ring makasama kayo sa pagdiriwang ng banal na misa. Masusundan ninyo ang pagninilay na ito sa aking YouTube channel, ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon, at maaari nyo ring makita sa iba't ibang mga social media platforms, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, sa Twitter. Gayon din naman, inaanyayahan ko kayo na i-download ang #1 Catholic meditating app sa buong mundo, ang Hallow app. Ang prayer app na ito ay makakatulong sa inyong pananalangin at dito maririnig din ninyo ang aking mga daily reflections, ang pagninilay ngayon kasama si Father Franz Dizon sa Hallow app. I-download lang po ninyo ang Hallow app, hallow.com/pagninilay. Para makakuha din po kayo ng discount para sa inyong subscription. Mapapakinggan din ninyo ang aking mga pagninilay araw-araw sa Spotify, hatid sa inyo ng Hallow app. Hanapin lang po ninyo ang pagninilay ngayon. Muli, ako po si Father Franz Dizon mula sa Diocese of Malolos. Ngayon, nandito sa Bukawi, Bulacan, St. Martin of Tours Parish. Magkita-kita po tayong muli at hanggang sa susunod na pagninilay.